Magandang gabi po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung ating 11 p.m. update para sa bagyong si Ramil na may international name na Feng Shen. So, kanina nga pong alas 4 Gs ng hapon ay tumama yung sentro ng bagyong si Ramil dito sa may bahagi ng gubat sa lalawigan ng Sorsogon. At ngayon nga, ang kanyang kasalukuyang lokasyon as of 10 p.m. ay nasa may malinaw, Albay na ang bagyo. Taglay yung pinakamalakas na hangin nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 110 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran at inaasa natin nakikilos din pa hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito po yung ating extent ng bagyo. So makikita po natin na malaking bahagi din pati sa Visayas at dito sa Luzon ay magkakaroon or nakakaranas ng mga pagulan na dulot nga ng bagyong si Ramil. Narito yung ating latest track ng bagyong si Ramil. Makikita po natin na kikilos po ang bagyo dito sa may kalupaan ng Bicol Region. Lalabas ito sa may area ng Camarines Norte at posible na magkaroon ito ng panibagong landfall yung sentro nito sa bahagi ng Polillo Islands bago muling maglandfall sa may area ng Isabela o Aurora. So bigyan po natin ng pansin itong tinatawag natin, ito pong area na to, ito po yung tinatawag na forecast confidence cone. Ibig sabihin po nito, itong cone na ito, maaring dito gumalaw yung sentro ng bagyo. Kaya po binabanggit natin na po pwedeng itong maglandfall dito sa may area ng Polillo Islands o kung medyo gagalaw pa yung sentro ng bagyo, maaari ding itong maglandfall either dito sa bahagi po ng Isabela, sang Aurora o pwede rin sa may Northern Quezon. Isa po kasing katangian ng mga bagyo lalo na kapag nasa signal number 1 or mga tropical depression o kagaya ni Ramil na tropical storm, nagbabago-bago po talaga yung pagkilos nito dahil na usually po kapag ang bagyo po hindi ganun kalakas, kagaya nito hanggang signal number 2 lang, ay nagbabago-bago po yung track niya. Kapag malalakas sa mga bagyo, halos hindi po nagbabago yung track nito. Kaya po mag-ingat po talaga yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa lugar kung saan po sakop nitong tinatawag na forecast confidence cone. Ito rin po yung mga lugar na may signal number 2 dahil maaari ngang mag-iba-iba po yung track ng sentro ng bagyong particular na itong si Ramil. Base rin po sa track natin, once na kikilos po ito pahilagang kanluran, dadaan po sa may area ng Polillo at papasok po sa may area ng Central Luzon, particular na either dito nga po sa bahagi ng Aurora or dito sa Isabela, and then po kikilos ito sa mainland Luzon, sa may bahagi po ng area ng Cordillera at possible na lumabas sa may area ng Pangasinan o ng La Union. Hindi natin inalis yung posibilidad na dahil nga po nasa kalupaan ito, posibleng humina po ito or maging tropical depression. Gayon pa man mga kababayan, maging tropical depression man o tropical storm ang bagyong si Ramil, magdadala pa rin ito ng pagbugso ng hangin at mga pag-ulan particular na sa malaking bahagi ng Luzon. Ina-expect din po natin o inaasahan natin na ito ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility araw naman ng Lunes. Narito naman yung mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2. Ito po yung area ng southeastern portion ng Isabela, southern portion ng Quirino, central and southern portions ng Nueva Vizcaya, central at southern portion ng Benguet, gayon din sa central at southern portion ng La Union, eastern portion ng Pangasinan, kasama yung buong lalawigan ng Aurora, gayon din po ang eastern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Quezon kasama yung Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northern and eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama yung Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Isabela, ng Quirino at ng Nueva Vizcaya, gayon din sa buong lalawigan ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng La Union, ng Pangasinan at ng Nueva Ecija, gayon din po sa silangang bahagi ng Bulacan, eastern portion ng Tarlac, eastern portion ng Pampanga, northern eastern portions ng Quezon, eastern portion ng Rizal, northeastern portion ng Laguna, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, ng Albay, ng Sorsogon, kasama yung Burias Island at Ticao Island. Ito pong mga lugar kung saan nakataas yung ating tropical cyclone wind signals number 2
At number 1, posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin dulot ng bagyong si Ramil. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin dito sa mga lugar kung saan nakataas yung tropical cyclone, lalong-lalo na yung signal number 2, dahil dito at inaasang dadaan yung sentro ng bagyong si Ramil. Samantala, so ito po yung hangin. Pagdating sa mga pag-ulan, inaasa natin malaking bahagi ng Luzon, lalo na sa eastern section ng Luzon, ay makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha or flash floods at pagguho ng lupa or landslides. Kaya po iba yung pag-iingat po. Makikita natin ngayong araw, maraming bahagi po, lalo na sa may Panay Island sa Visayas ay nakaranas ng mga lalakas na mga pag-ulan. Inaasa natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas, lalong-lalo na dito sa area kung saan dadaan po yung sentro ng bagyong si Ramil. Inaasahan natin pagdating naman bukas ng gabi hanggang Lunes ay mababawasan na po yung mga pag-ulan. Posible nga po, no, kung magiging mabilis yung takbo ng bagyo, ay pagdating po ng araw ng Lunes ay mas maaliwalas sa panahon na mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon kung saan nga inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan ang bagyong si Ramil. Muli po no, sa mga kababayan natin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, maging dito sa Metro Manila, asahan natin bukas, araw ng Linggo, yung mga pag-ulan at pagbugso ng hangin na dala ng bagyong Ramil. Iba yung pag-iingat po, no? Kung wala po tayong masyadong gagawin, ay manatili na lang po sa ating mga tahanan, lalong-lalo na sa lugar ko sa nakataas yung signal number 2. Samantala, meron din po tayong nakataas na gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan, partikular na sa mga lalawigan ng Aurora, kasama rin yung Polillo Islands, Isabela, Catanduanes, Camarines Sur at Camarines Norte. Magiging maalon po yung karagatan, kaya delikado maglayag yung mga maliit sa sakyang pandagat, mga malilitang mga bangka sa mga nabanggit po ng mga baybayin ng ating bansa. Naglabas din po tayo ng ating storm surge warning. Ito po yung mga lugar kung saan yung mga baybay dagat ay inaasahan natin na nasa 1 hanggang 2 metro ang taas ng alon dulot ng hangin na dala ng bagyo. Kaya po sa mga kababayan natin na nasa mga coastal communities ay magmatyag po tayo hanggat maaari, sumunod po tayo sa mga bilin ng ating mga local government units. Kung kailangan po mag-evacuate po, ay iba yung sumunod po tayo sa ating mga local government units dahil nga inaasahan din natin dahil po yung bagyo ay papalapit po habang binabaybay nito yung Bicol, eventually maaari po nitong maglandfall sa may area, sa may eastern section po ng Luzon, kaya posible magkaroon ng mga storm surge habang papalapit yung sentro ng bagyong si Ramil. So ito po yung mga lugar ng Albay, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, La Union, Marinduque, Masbate, Pangasinan, Quezon at lalawigan ng Zambales. So mag-ingat po lalo ng mga nasa coastal communities. At magbibigay po tayo ulit ng update mamayang 2:00 ng umaga para sa bagyong si Ramil. Maaari pa rin po tayong sundan sa iba't ibang mga social media platform, X, Facebook at YouTube at sa ating 2 websites. Meron po tayong mga ini-issue din ng mga thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at mga flood advisories sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat.